Wala naman Good. daw malis yung kanyang pag-post, post lang naman daw siya ng batas. Yung batas lang naman daw, kinu-quote niya. Oo. Siguro kunyari mag-pretend tayo na ilang minuto na tanga tayong lahat na hindi natin alam yung relasyon niyan na wala tayong alam-alam, mga mangmang tayong lahat. Tapos sabihin, uy, aksidente nga, di ba? Tama naman. That's total, baloney. Well, that's basura yung ganyang klase ng mga statement kasi alam niya that yung pinag-uusapan na yan is directly related to the impeachment proceedings. At katatapos nga lang pag-usapan niya pagkatapos magpo-post ka kaagad, di ba? So sasabihin mo, hindi, walang kaugnayan niya, walang pangalan. That's nonsense, di ba? May kalituhan sa mga kababayan natin. Ano ba yung ano tawag doon, yung misleading question para sa part ng misleading at leading question para doon sa part ng prosecution at misleading at leading question naman doon sa part ng defense. Kasi nagkakaroon ng kaguluhan diyan yung mga kababayan natin eh. Paki-explain nga po, attorney. Actually, hindi naman dapat pagkaguluhan yan. Ginawa lang masyadong malaking issue. Ang leading question, usually yan, kapag yung question na inilatag ay answerable by yes or no. Parang ikaw na nagsabi, halimbawa, si Jack, ang aking tinatanong, totoo ba, Jack Argotan, ikaw ay gwapo? Ay, siyempre, leading. Sasabihin niya, yes. Diba? Pero kapag ang misleading is that nagbubuo ka ng premise dun sa tanong na hindi naman ito napag-usapan o wala doon sa mga unang pinag-usapan. Ang question dito, ang naging issue kasi dito, pwede daw ba na yung depensa ay mag-ask ng misleading questions? Actually, under the rules, objectionable yan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi susubok ang depensa, even to ask a misleading question. Kasi ang purpose namin dyan is to test the credibility of the witness to know kung totoo ngang alam niya yung kanyang mga pinagsasasabi. Kasi if you ask them a misleading question, they can immediately correct themselves kung hindi naman yan mapuna ng prosecution or the one who presented the witness. So pwede naman mag-object doon yung abogado na nagpresenta ng testigo at sasabihin niya nga that is a misleading question. So hindi siya actually malaking issue. It's a non-issue because meron kang available remedies. Pag nakadinig ka ng misleading question, edi mag-object ka. Ay kaso dito, pag nakadinig ng misleading question, nagpo-post sa Facebook eh. So, parang doon nagkaroon ng problema dito because of the specific prohibition dito sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules na pinagbabawalan yung mga abogado na maggawa ng anumang mga statement in media or social media that is directly related to the case. Other than yung mga official na mga pahayag nila, mga press conference after the hearing. So, ganun yung sitwasyon nila sa kasalukuyan. Oo nga, attorney, kasi yung mga kababayan natin, nalilito na rin dyan na ano ba yun? Na tama ba yung ginawa ng defense? Mali ba yung ginawa ng defense? Kaya at least meron tayong mga abogado na nagpapaliwanag ng ganyan. Okay? Attorney, yung sinasabi niyo po na parang nagkomento yung isang prosecution ng nag-text o nag-post ng caption niya. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is uncalled for because kaming mga abogadong hindi bahagi ng hearing, hindi kami nakatayo doon, okay lang sa amin yun, because that is our fair commentary on what is happening. But sila na directly involved doon sa kaso because they are part of the process itself, the rules on impeachment applies to them. Nag-a-apply yun sa kanya. At dito pinag-uusapan nga yung Rule 18 na may prohibition sa kanila. It's like a gag order para sa kanila na maggawa ng mga komentaryo na magkakaroon ng diretsong epekto doon sa outcome ng kaso or may shape a public opinion regarding the case. Because all of that should happen doon sa korte mismo, sa impeachment hearing. Hindi dito sa mga social media posts nila. Ang problema dito sa mga abogado, parang naiinggit yata sa banateros, parang gusto na rin maging mga vloggers. Pero hindi, ang dahilan ni Ferreres parang wala naman daw, sorry, not Ferreres, the other one. Wala naman daw malis yung kanyang pag-post, post lang naman daw siya ng batas. Yung batas lang naman daw, kinu-quote niya.
Oo. Siguro kunyari mag-pretend tayo na ilang minuto na tanga tayong lahat na hindi natin alam yung relasyon niyan na wala tayong kalam-alam, mga mangmang tayong lahat. Tapos sabihin, uy, aksidente nga, di ba? Tama naman. That's total, baloney. Well, that's basura yung ganyang klase ng mga statement kasi alam niya that yung pinag-uusapan na yan is directly related to the impeachment proceedings. At katatapos nga lang pag-usapan niya, pagkatapos magpo-post ka kaagad, di ba? So sasabihin mo, hindi, walang kaugnayan niya, walang pangalan. That's nonsense, di ba? Pero nabanggit nyo kanina, kunwari, kayo bilang abogado, you can comment. Tama po. At, Yes. Pero yung mga abogadong nandun, ibig bang sabihin nun, mas mataas ang pagbabawal sa kanila na magkomento ng kahit na ano? Opo, kasi they are directly part of the process. So, even sa mga kaso po na hindi sa impeachment, kami pong mga abogado, kapag active yung litigation sa isang kaso, merong sub judice rule, Hindi ka pwedeng magbigay ng mga komentaryo mo ukol doon sa nakabinbin na kaso kung yung mga pahayag ay magkakaroon ng epekto sa public opinion or may sway yung judge doon sa mga pinagsasasabi mo. Bawal po yun, hindi po yung pinapayagan sa mga abogado. Lalo pa po dito sa impeachment because there is a specific rule sa kanila doon sa impeachment court at ni-remind na nga sila paulit-ulit at medyo pikon na nga itong si Senator Cheese. Mukhang magbibigay siya ng mas stern warning sa Lunes regarding this social media post. So, hindi talaga siya uubra na ganyan ang gusto nila. Kailangan mamili si Attorney Ligutan kung magbablog na lang siya or sasama pa siya sa prosecution panel. Baka kasi baka gusto niyang gumaya kay Auntie Claire na habang isang Yusek nagbo-vlog pa. Mukhang gusto ata niya ng ganun. Hindi, actually, alam niyo, attorney, nung na-interview din namin si Senator Robin, yan din ang unang pinuna niya. Bakit daw yung prosecution ay nagbibitaw o nagpaparinig pa sa senator judge? Magulo pa dun sa sa mismong hearing, attorney. Ang gulo pa nila dun. So, ito ba ay masasabi nyo talagang, kasi, di ba si Chis Escudero, mukhang yan na yung patunguhan niya eh. It's about time na ito mga to ay ma-reprimand o ma-contempt o ma-warningan? Dapat noon pa ito, kaya lang masyadong naging maluwag ang Senado, ang presiding officer sa kanila, siguro dahil ilang araw pa lang naman. Kaya lang, parang habang lumalaon yung araw, parang patindi ng patindi yung mga commentaries. Parang akala nga nila wala na sila sa hearing, parang feeling nila parang nasa SMNI lang sila na nagbibigay ng kanilang mga komentaryo na nasa TV, which should not be the case. Ako I think ang opinion ko dito, from day one sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical, para mas drama, kasi alam mo sa law, ang kasabihan diyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito feeling ko nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood.